Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin po natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Virgo. So, this is for December 8 to 14. So, kung bago po sila, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, at Rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo po mapanood ang ating upcoming predictive readings, click mo lang yung join button sa baba. If you want to support our channel para lumago, click nyo lang po yung thanks button. Okay, so Virgo, how are you? So, tingnan natin yung card mo. So, meron tayong 4 of Cups. Dude, medyo alam natin na medyo kakaiba ngayon ang emotions mo. Sabihin natin medyo, let's call it erratic. Medyo wag mong hayaan na madala ka ng mga emotions mo, mahatak ka ng mga nararamdaman mo. Kumaga, gano'n lang tayo sa point na siguro kailangan mo medyo maging nonchalant. Kasi may mga, sabi natin, yan mga magandang term, may mga trigger na darating sa'yo na parang pwedeng magtulak sa'yo paalis doon sa doon sa path na tinatarget mo. So, kailangan nating maiwasan yun at kailangan nating malayuan yun. Huwag nating hayaan na ma-edita tayo sa mga kwento ng iba. Kasi minsan baka sabihin nyo, kasi nakakapi ko naman talaga ganyan. Okay. Walang masama na kapag may nalaman tayo or may naikwento sa atin, may nakita tayo, may experience tayo, na magkakaroon tayo ng negative emotions. Normal yun. Valid yun. Pero wag mong hayaang maapektuhan ka. Diba even in the Bible, sabi, in your anger, do not sin. So, pinapayagan magalit, pero wag kang gagawa ng mga bagay according doon sa galit. In this case, wag kang magre-react based doon sa nararamdaman mo. Kung kailangan mong huminga ng malalim, pakalmay mo sarili mo, please do it. Now, ano bang crossing mo ngayon? So, we have here is the Temperance. Okay. Alam mo, minsan nakakapikon din. Isang question ko din yun bakit may mga pangit na bagay nangyayari sa mabubuting tao at may mga magagandang bagay nangyayari sa masamang tao? No, bakit? Kasi nabubuhay tayo sa mundo na corrupt talaga eh. So, dito napapasok na kailangan mo maging light. You need to shine bright. Shine bright like a diamond. What do I mean by that? Cultivate mo kung ano yung meron kang capacity, ano yung strength na meron ka, pagyamanin mo yon. Doon ka mag-focus, build mo yung sarili mo sa point na yon. Kasi ang nakikita ko dito, ando na may mga rooms for improvement ka na doon sa mga skills, sa mga talents mo. Hindi mo palang nakikita siya sa ngayon. So, sinasabi na ng card. So, this means na kailangan mong bigyang pansin yung mga capacity na meron ka. Now, paano mo siya improve? Simple. Learn from others. Kumaga, may marami na naging successful na sila sa kanilang path na willing sila mag-share. You can search videos, books, audio. Ang dami So, i-maximize mo yung resources mo at this point. Okay? Now, ano ba yung desire card mo? We have here is the 2 of Cups. Alam mo, gets kita. Minsan, hindi mo na kailangan talaga ng advice eh. Minsan ang kailangan mo lang, yung may sasama sa'yo. Na, kunyari, irita ka na, masama loob mo. Kasi ayaw mo magkwento as much as possible eh. Pero gusto mo, meron kang kasama. So, parang kapag andun na point na down ako, ayoko magkwento, pero gusto ko may kasama ko, kaya ang dami kong pusa. Yan. So, at least minsan ginagawa ko, kapag andoon na nasa crossroads ako, iinom ako sa labas, maingay, pero mag-isa lang ako, pero gusto ko may mga tao sa paligid ko lang. So, parang ganun din yung gusto mo eh. Ganun din yung hinahanap mo. So, wala namang masama doon, kasi technically, alam mo na yung gagawin mo eh. Alam mo na yung next steps mo. Alam mo na kung ano yung mga kailangan mong baguhin. Kailangan mo lang minsan muna kasi detox. Kailangan mo lang baguhin minsan yung
environment na meron ka para, kumbaga, declog, ganun. Parang ano yun, para medyo makapag-isip ka ng mas maayos. Para, yun nga, may mga tao sa paligid mo. Minsan naghihintay lang naman din sila mag-reach out ka sa kanila. Yung foundation mo naman, meron tayo dito is the Six of Cups. Ay, by the way, gamit natin si nagtala pala. Na tarot deck. So, si Six of Cups. Well, gets naman kita bakit naghahanap ka ng ganon sa life mo, yung desire card mo. Paano? Kasi in the past, parang ando na, yung parang andon yung heart mo, nabigay ka ng bigay. Tapos, naging sobrang to the point na, kung ako titingin pwede ko na siyang tawagin na abuso. Na parang, willing kang binigay yung isang bagay, pero ang naging dating sa kanila, requirement yon na gawin mo. Parang, ay wow. Kumbaga parang voluntarily ginawa mo, pero parang umabot sa punto na naging responsibilidad mo. Tapos nung tumanggi ka, ay, ikaw pa yung masama. Kakaiba yun Kakaiba yung level ng attitude ng mga taong to So, hindi kita masisisi why naging ganun yung reaction mo in terms of finding people na masasandalan mo. Kasi, galing mismo sa family mo yung mga gantong ugali di ba? Medyo masakit sa ulo yung ganun na mismong family natin yung gumagawa. But, natin yung yung past mo. So, Two of Swords. Alam mo, eto medyo sorry sa term sa gagamitin ko Kung hindi ka bobo, hindi ka rin syunga, hindi ka rin lutang. Yung mga sinabi sa'yo or pinaramdam sa'yo ng mga tao in the past. What you really are is an advanced thinker. Ikaw, you're very analytic. Yun kasi nagiging dating sa kanila Parang ano ba naman ito si Virgo? Ito na naman yung ginawa, bla bla bla. Ang dami nilang hanash. Pero hindi nila nakita, yung nakikita mo, para kung baga sa naglalaro ng chess, ikaw yung naglalaro ng chess, nakikita mo na yung next 5 moves. So, gumagawa ka ng paraan para yung mga moves na yun, hindi mapigilan mo para andoon na manalo ka pa rin. Andoon na ikaw yung lumabas na champion. So, yes, hindi ka yun, yung mga bagay na pinagsasabi nila, hindi ikaw yun. Hindi lang nila maabot yung level ng pag-iisip. Hindi lang nila maabot yung level ng pag-iisip mo. Kasi sila, nakikita lang nila, yung nasa harapan nila. Ikaw na-anticipate mo na yung mga pwedeng mangyari. Now, ikaw in the future, meron tayong 8 of Cups. Now, magtataka, very soon, andoon na mas gagana sa'yo yung logical side ng pagkatao mo. Andoon na mas pipiliin mo na maging direct. And andun yung point na hindi ka nahihingi ng permission sa ibang tao para gawin yung mga bagay-bagay. Oo, manghihingi ka ng opinion nila, pero pipiliin mo nga yung hihingi mo ng opinion Kasi, hindi mo na i-base na, ate ko siya, kuya ko siya, or mas matanda siya sa akin. No. I-base mo na to doon sa experience, achievements, at knowledge ng mga tao. Na wala kang pakialam sa edad na. Andoon lang, ay, siya nagawa niya to Doon ako manghihingi ng opinion niya, ng input, ng feedback niya. Which is a very good move na gagawin mo. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite you to subscribe, like, and share. And also, para ma-access mo ang upcoming predictive readings natin, i-click mo lang po yung join button sa baba. But for now, tuloy natin yung reading mo, Virgo. Now, physical environment-wise, we have here is the 10 of Cups. Now, expect in the next few days, even weeks, na may mga additional celebration, may invite ka, or ang daming good news from other people. Andun kasi na gusto nila mag-share din sa'yo, gusto nila magkwento sa'yo. Kasi nakikita nila na marunong ka maging masaya para sa achievements at happiness ng iba. Kumbaga, yung hindi ginawa sa'yo before, ayaw mong maranasan ng ibang tao. So, andoon na may mga tao in the past na parang, when you have, may achievement ka, parang ang dating sa kanila, wala yan, ganyan-ganyan. Ano ba yan? Yan lang.
Kaya andoon na, nagkaroon ka siguro ng silent promise sa sarili mo na, ay, hindi ko gagawin to sa iba kasi hindi maganda. Kasi naramdaman ko. So, alam mo, ang matured ng decision mong yun, ang punong-puno ng pagmamahal yung decision mong ganun. Kaya pagpatuloy mo yun, di ako magtataka that the universe will bless you more dahil sa ganong klaseng pag-iisip na meron ka. Now, sa physics, sa emotional environment mo, we have here the Ace of Wands. So, medyo two-part reading to. So, for those who who does not have any romantic relationship, medyo may mga magbabadya sa paligid mo. Magbibigay ng hint. Pero, huwag tayong papayag na parang hint lang. Kumaga yung mga parang parinig, paramdam, dahil tumulto. No. You need to make them realize na kailangan nilang magsabi. Kasi kailangan black and white, kailangan direct, kailangan maintindihan mo, kumaga very clear na ito yung gusto nila. Now, for those who are now in a relationship, hindi ako magtataka na marang magbibiruan or mapag-uusapan na bakit hindi na tayo magsama, or some of you guys, bakit hindi natin gawing legal na itong pagsasama natin. May mga possible na iba, you might even have talks about marriage sa partner nyo. Open mo yung sarili mo doon. Kasi, ibig sabihin nito, yung partner mo is 100% sure na siya sa'yo. Hinihintay lang is ikaw. Kasi minsan, ang tagal mo mag-desisyon din kasi. Pag-isipan mo mabuti. Kasi, ang dami ko nakikita ng magandang pwedeng mangyari once you say yes to that union. Hopes and fears mo, the Star. Kasi naman yung bakit kayo makapag-decide pala. Kasi nanggahanap kayo ng tao. Kumbaga yung partner nyo na magkaroon naman siya ng parang target. Clear target. Hindi yung parang, okay, pakasal tayo. Tapos boom, tapos na. Ando na gusto mo, very clear ko ano yung mga targets nyo in life. Magkakaroon ba kayo ng anak? Paano sa kayo titira? How about your finances? Kumbaga, paano yung mga iiwanan mo? Andoon na gusto mo, very precise yung mga plano. Yung walang may iwan na parang area na parang gray. Kailangan clear lahat, kailangan meron patutunguhan. So don't worry. Kasi andoon naman na in progress yun. Kaya naging honest lang naman yung tao sa'yo na gusto niya yung ganong, na gusto niya palalimin yung connection nyo or magkaroon kayo ng deeper connection. It's because sure na yung tao. Tulungan mo siya to make the right plans. Kasi minsan hinihintay lang naman din yung input mo na about doon sa mga targets niya sa life. Kasi in the future, we have here is the card of the world. Now, this is not for everybody, but makikita ko dito for people who are trying to get out of the country, or lumipat ng ibang bansa, or lumipat ng even ng work, or mag-expand na kailang business. May go signal ng universe. So, andoon na, ingat kayo, ganyan na. Parang bye, so take care. So, expansion is really there. Pero ito yung kapalit. May kailangan kayong bitawan din. May mga tao kayo na kailangang layuan na rin. Mga ideologies na kailangan yung bitawan, mga pag-iisip na sabihin natin, ito pumipigil sa'yo, naglilimit na sa'yo sa growth mo. And ito rin yung moment na may mga kailangan kang tao i-cut off. Actually, panagkataon, family members pa to. Hindi dahil family, kailangan close lagi Kasi may mga family, sa family lagi merong isa or dalawa na talagang toxic. Na talagang ang gusto lang nila, sila yung mataas, sila yung magaling, is ida-down ka nila. Medyo kailangan i-distant mo yung sarili mo sa kanila. And as much as possible, huwag ka humingi ng help sa kanila. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. And kung gusto mo mapanood ng upcoming predictive readings natin, i-click mo lang yung join button sa baba. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon po. Mula po sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.